po mga kababayan mga sir. So this is Jam the Philippine channel pa rin ang inyong lingkod. Dito tayo ngayon sa Magdalena Reyes Memorial Hospital. Dito yan sa may Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. At dadalhin natin sa may Kaunlaran Village, Barangay 14, Dagat-Dagatan, Caloocan. Muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay, mabuti na lang ang tangkad ko. Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga mom para sa kanilang kids. Buti na lang may Jennifer Series na may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikitingos, proper diet and exercise. Meron pa yung lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat supplement side nila, siyempre proud sa mami. Mahalagang paalala, ang Jennifer Zero ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Sorry po sir. Inabot ng stoplight. Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Okay, eto na. Balik po tayo. At kung makakasama natin ngayon sa pag-uusapang binabasa ko dati. Pero totoo. Oo, diba? Totoo. I mean, makaka-relate naman tayo lahat dito. Natuloy niya na? Okay na. Tatawagin natin si Professor Nina Eres. Itong mga kasama natin. Isa po siyang child, adolescent development and family specialist. Ayan. So, mga talagang, kaya siguro din yung iba ayaw na talaga dito na sila mag-anak. Ito may mga nakausap ako na parang natatakot sila doon sa parang mas malaking responsibilidad. Kaya naman napaka-stress nila nga ng kanilang sariling buhay. Oo. Nila po, napakahirap magpalaki ng anak na. Mga ganyan. Kaya
mag-upgrade si parent. Oo. Kumbaga yung pagpapalaki sa kanya ng kanyang magulang, yung pa ang ginagamit niya ngayon, wala na yung Sabi niya, we focus on grades, we push homework, celebrate best scores, but the future will not reward memorization. tayo lang, di ba? May nagtanong pa ba sa'yo, Susan, nung papasok ka sa GMA? Anong grade mo sa math? Kasi particular kami rito, ha? Sa grade sa math. 75 po. Oo. Sa totoo lang, ngayon, hirap na hirap ako dyan yung torture ganyan sa algebra, yun just the basics din. Ano, teka, may tayo ganyan. Ano nga yung ngayon, di ba? Trigonometry ba yan? Trigonometry, okay, kaso tangent, o tangent. Hindi ko naman ginamit ngayon. Ang alam ko lang ngayon, pag sumulto ko, kung magkano deduction ko. Doon ka sa kalsada tumitingin. Talagang parang nalamangan. Doon ka rin sa kalsada. Siyempre, kailangan maagapan mo yun kasi bago mo pa siya Talagang pakialaman. Bago mo siya pakialaman, alamin mo agad kung tama ang kinalaman. So yung education, yung Windows 6 pinaka lang. practical lang. Sa insert. Kaya yung sinasabi mo dito. Ito ko rin sabi, Sa oh, insert. school Imbis na were designed for stability, not Digital literacy. Kung halimbawa ikaw as parent ay hindi ikaw literate, oo. no, sa digital, naiwan ka na rin. no? Humahabol ka pero hindi mo rin kayang habulin. Hindi mo rin naiintindihan, di ba? So, isa yun, Prof. Era, kasi ang ating ano dito, parang ang konteksto natin, napakabilis kasi nagbabago ng mundo. Even the parents, napag-iiwanan. So, paano niya naman natuturuan ng mga anak kung siya iwan din? Yes. Yes, I agree with you, Sir Mark. Kaya talagang ang mga magulang, hindi pwedeng sabihin nila, naku, matanda na ako para dyan sa mga technology na yan o kung ano yung nandiyan sa social media. Kasi yan na po yung talagang ginagalawan ng mundo ng ating mga anak at hindi po natin sila magagabayan, hindi po natin alam kung anong ginagawa nila sa kanilang mga social media kung tayo mismo ay hindi natin yung ginagamit. Kaya nga, paano nga po kung gagawin dito, Prof? Kasi kailangan ma-engage natin ang mga magulang na, sumabay kayo. Kasi, para kahit siguro, feeling ko lang, yung mga magulang, kahit gusto nila umabol, napakabilis ng mga pagbabago eh. Di ba? Ang bilis yung mga teknolohiya lang. Diba? Cellphone nga lang eh. Parang, Yung mga parents may distrust sa ano yan, sa chat GPT. Yung isa parang hindi reputable, hindi hindi trustworthy, ano? Oo. Pero kasi nga ganun, minsan iba yung appreciation ng first ng naunang generasyon. sa mga henerasyon Mga ngayon. bata, diyan nagkakaroon ng generation gap. Gaya nito mga to, ito mga Nakita kami dito, Prof, yung mga taga-PUP. ito mga ano to, mga AI, chat GPT, ano to. Dito pag-isipan, pag-PUP sabi, ha? Oy, mga ano, yan ang mga mas mabilis daw ma-hire sa trabaho dahil hindi reklamador. Matatalas ang utak, hindi reklamador. Mabuhay, PUP. Hindi, ano sila yung alam nila yung ano na trabaho. Ang gagaling nyo, talagang ang gagaling mo. Binigyan lang natin itong mga hahalili sa ating mga community. Yan, sino hahalili? Hahalili si Wen Salvacion ang nagtuturo. Kanilang professor. Professor Wen. Pasensya ka natin. May bisita tayo dito, mahalaga. Ay, anyway yun, Prof. Anong take mo doon? Opo. Kasi kaya nga po sa mga magulang, kailangan po talaga nilang educate ang kanilang sarili, mag-start din sila. Ano ba yung meron sa TikTok? Mag-create din po kayo ng inyong TikTok account. Maganda nga po sana kung ina-follow niyo yung anak ninyo doon para nagsubaybayan dito. Pero wag niyo po doon po pagalitan o wag niyo po, for example, kung may nakita kayong mga post niya na hindi niya gusto, baka doon po kasi kayo mag-sermon. Normally, pagka ganun po ang ginawa natin, baka i-block po kayo or unfriend at follow po kayo ng inyong anak. Di mas lalong problematic po yun. So, kasi pagka nakikita niyo sila sa social media, nakikita niyo ano ba yung mga pinapost, ano ba yung mga pinafollow, then kung maganda po yung relationship niya sa anak niya, then maybe over dinner, di ba, gagamitin niyo yun as a discussion kung ano yung nakikita mo na, o anak, pinalita mo na share mo sa TikTok
TikTok mo, o sa Instagram. Baka gusto mo i-share sa akin doon. Diba? Parang gano'n. Diba naman na, ba yan? Hindi pala tama yung pina-follow ng mga influencers ng iyong mga anak. So, ang daming aangalin ng magulang. Kasi minsan ang napaka medyo complicated na yung mundo ng ngayon ng digital age di ba bro? Ang hirap kung natutunan mo itong isa, naiwan ka na doon sa isa na, ito natututunan mo pa lang, meron ng bago. Yung gano'n ba bro? Mahirap din. Correct. Kaya nga talagang mahirap po maging magulang sa panahon ngayon. Kasi tama yung sinabi mo, minsan pala ang dami mo mag-adjust na aralin. Pero wala ka kasi choice eh. Yun na yung ginagalawan ng iyong anak. So, paano ka magtuturo? Sabi nga ni Sir Mark, kung hindi mo naman May pati yun na lamang bro, halimbawa yung mga lingwahe. Di ba may mga sila? Yung may mga coded na yung mga coded, di ba na parang ikaw sinabi sa'yo, o narinig mo, di ba ba? Yung anak mo, kausap yung kaibigan, so coded, di ba? Ano yun? Oh. Kaya yung tama. Oo, kaya tama yung isusan. Alam mo, ano yung mga, di ba mahilig sila sa mga shortcuts lang? Oo, yung mga English, ICYMI, ano yan? In case you miss it. Ay, mga gano'n. Oh, Kaya alam mo yun. Kasi baka mamaya, hindi naman pala, di ba parang, kunyari noon, natatandaan ko, meron akong kakilala, akala niya, iba yung LOL. So, akala niya yung panahon daw kasi natin, di ba parang sumulat Dapat munahan natin sana to kaso wala. ay, parang yung sabi na rin sa isang letter. Yes. Pero ngayon iba na pala. Diba? Oo. Masaya pala yun. Kaya pala yun. Kasi ako, hindi ko alam, pinagkasitan ko yung anak ko. Sabi niya, akala niya, namumurat ka. Ang dami kasi parang, well, actually, prof, talagang, minsan ako, diba, ay, try mo na, ano yung mga alaga. Pero, ang bilis. Pag sinabi na parang ngayon ka parang natututo, ginagamit mo, di ba? Sasabihin sa'yo naman, Jen, ay, sobrang late na. Ngayon mo palang inaaral, kumbaga, pinamaster mo pa lang eh. Pinamaster mo pa lang, meron na palang bago. Halimbawa naman magulang na abala, baka iniisip mo sa atin Kung naman abalang-abala para yan naman mastering mo. Pero siguro, ano din prof, yung at least yung pundasyon ng anak mo, pagdating sa kanyang paano niya i-present sarili niya online, yung basic lang naman sa atin na turuan mo anak mo ng kindness, turuan mo anak mo ng integrity, ng honesty, na para pag pinresent niya ang sarili niya, hindi lang in the real world, kundi online, dala niya yung pundasyon na iyon. Siguro, pagka ganyan na anak mo, edi malamang yan hindi na yung spreader of fake news, hindi na yung palaaway online, kasi yung basic niyang ugali, GMRC niya, medyo na ituro mo, ito hindi naman nagbabago siguro ito sa teknolohiya, hindi ba itong mga pundasyon na ito, Prof? Yes, I agree, Sir Mark. Yun ang tinatawag natin na yung mga classic values na it doesn't, diba, feel in time na sabihin kasi minsan ang mga kabataan hindi na uso yan. So, meron mga values that was mentioned na kindness, integrity, di ba, respect. So, ay basic, kumbaga, na whether online, offline, ay dapat pinapractice at naituro natin sa ating mga Ang dami dito, nagkapsahin natin sa isang mark yung sinasabi sa mga anak. Sabi niya, children, many future jobs don't exist yet. Ayan, your child is preparing for uncertainty. Sabi natin mo kanina, Mark, not a fixed path. This requires a completely different skill set. Yun, anong niyan, yung prof, anong ibig sabihin niya, mga ganyan, mga yung mga ano kasi ngayon, diba, dati kasi nung mga Gen X, diba, yung mga Gen X, yung mga nasa 70s na mga pinanganak, diba, so sila yung mga part ng Gen X. So, parang tinuturo na parang itong skills, kailangan mo to para pag nagtrabaho ka, magagamit mo siya. So, talagang, it really comes from the school. Parang ganun yung, ngayon kasi marami ng mga trabaho na hindi naman talaga tinuturo sa eskwelahan, pero trabaho na siya ngayon.
ngayon, katulad ng mga virtual assistant, di ba? Yung mga social media manager, yung mga kung ano-anong mga nakikita namin at natin in relation to also na mga dati naman, walang ganong trabaho. So ngayon, iba na yung skills na mga minsan tinuturo sa eskwelahan at yung other life skills na kinakailangan ng ating mga kabataan ngayon. Yung baga, yung kanilang EQ, kailangan mas taas natin. Kasi dati, noong unang panahon, IQ yung focus, di ba? Maging matalino ka, mataas yung grado mo para makakuha ka ng trabaho. Yun yung focus noon eh. Ngayon, hindi na kasi yun eh. Ang kailangan patatagyan ang EQ ng ating mga kabataan, bigyan sila ng enough na life skills para pagdating nila sa workplace. Hindi na konting frustration, hindi na kung sino matrabaho, magre-resign, o hindi sila nagustuhan kung ano man, lilipat na naman. So, kailangan matuto yun, makisama, matuto ka pagbagay, yung mga ganong mga dealing with frustration and failure, kailangan pag-akat natin sa mga kabataan. Ako nga nung dyan ako, produkto ako ng GSC, sabi ko, meron pa nga ako sa college ng typing, tamang Buti pag-business wala sa kang, Manila. may typing ka. Buti wala kang dito, Sedo. Hindi naman kumabisip. Nag-aral ako sa Sedo. O, diba? Ako, usually, ano ko, di ba? Di mo alam mo, prof, kung sinasabi ko, usually sa part pinagsasabi ko. Ako, sana nag-aral. Ako niya. Nag-aral ka din, prof, di ba? Eh, ilang letters na lang alam ko sulabi. Sa AI lang, kaya na ni AI lahat gawin, di ba? Oo. Tama si Prof na parang siguro dapat, teka lang ha, bago ako pumunta, mas mahalaga ito, flash report. Natapos na nag-viral sa insidente sa EDSA, inalis ang pwesto. Sali wala kay Mark Makalalan. Mark? Agad na isa sa pwesto, dalawang magtatapos sa viral incidente sa EDSA past week o nakarang linggo. Di ba na mag-surfing na umaga sa isang bus na dumaan sa busway. Kapasman pa na dito sa kamprani na napapatuloy pa sinabi ni PNP Logistics Support Service Director of Brigadier General Noel Bayo. Inalis agad sa pwesto ang driver at ang immediate supervisor ng sasakyan ng PNP na sumigit sa busway. Kaya mahigpit na pinatutupad sa PNP ang zero tolerance sa mga abuso. Samantala kasi sinabi na pinagpapaliwanag na ang dalawang pulis na sa ngayon ay pansamantalang dinala muna sa ating police inspection. Ang inyong kapuso may pakalanan ng GMA Super Radio. Please mababita pa sa mga. Balikan natin. Babalikan ko yung Ano mo? Hindi kasi tapos yung lang to, agree with Prof. Nina, na yung curriculum na siguro lalo sa bagong panahon, talagang dapat yung na lang, yung pundasyon na lang ng bata, yung kung paano siya makaka-adapt ng mabilis sa pagbabago, ang nilalaman ng curriculum sa school. Halimbawa, ano mag-handle ng mental health, yung sinasabi ni Prof. Era na yung IPQ, emotional quotient, mga ganyan. Kasi, Drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. Paalam po. Bigyan ng 75. Okay, thank you, di ba? Ganon. Hindi ka din naman naghanap ngayon, prof. Ang alam ko lang ngayon basic, yung apat. Yung audition,